How I Met My Pakistani Husband, Part 8. At ayun na nga, salamat talaga sa Kopi ko Blanca. Feeling ko talaga nun siya ang savior ko. Masyado naman sa savior. Nang uminom kasi ako ng kape, 5 dirhams pa nga yung isang Kopi ko Blanca nun eh. Pero sulit kasi nga, nang inumin ko ay talagang humahagod yung init sa lalamunan ko pababa sa sikmura. Parang nabuhayan talaga ako, parang lumakas yung katawan ko. Dumalawa pa nga ako ng kape nun eh. Pati nga yung katabi ko noon na nakipagpalit ako ng upuan ay inilibre ko ng kape. Kasi nga wala siyang dirhams. Kaya ayun, sabi ko kuya, sabi ko ako na magbayad. Ayun, nilibre ko siya. Nanlilibre pa talaga ako, ano? Akala mo ako mapera eh. Samantalang ang dalang pera noon ay nasa 6,000 lang yata nung umuwi ako. 6,000 pesos. Nasabi lang na galing abroad pero wala namang pera. Ako yun. May mga nagsasabi din sa akin no, na baka daw iwan na ako ng jowa ko no, na asawa ko ngayon. Kasi nga, yung iba daw talaga pag nabuntis, iniiwan na ng Pakistani, ganun. Pero ako naman kasi, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako iiwan nun. Kasi nga, dead na dead sa beauty ko yun eh. Akala mo talaga may beauty siya. Pero alam ko kasing mahal ako ng asawa ko. Kaya alam kong hindi ako iiwan. Pero kung sakali man na dumating na iniwan niya ako noon, ay baka okay lang sa akin noon eh, noong mga time na yun. Kasi nga, di ba, naikwento ko sa inyo na panay-away kami noon, na parang feeling ko, hindi kami para sa isa't isa. Kasi nga, marami kaming pagkakaiba. Saka dati kasi, nung dalaga ako, ang mindset ko ay ayoko talaga mag-asawa. Ang plano ko talaga noon ay magkaanak lang. Ayoko ng asawa. Kasi nga dati, iniisip ko, parang hindi ko ba kaya yung may pagsisilbihan ako, ganun. Parang hindi ko kaya yung ganun. Tapos iniisip ko rin magulang ko, pag nag-asawa ka ako, eh paano na sila? Eh dumating siya. Ang sabi niya, eh siya daw ang bahala sa magulang ko, ganun. Kahit mag-asawa na kami, ade sige, asawahan na to. Nang dumating ako sa Pinas, ay hindi naman nagalit yung magulang ko sa akin. Kumbaga, wala ako narinig sa kanila na di maganda. Hindi ko narinig na sabihan ako na, pumunta ka doon, ilang buwan ka pa lang, buntis ka na. Anong ginawa mo na? Naglandi ka, ganyan, ganito, wala. Wala ako narinig na ganun. 26 na rin pala yung edad ko noon. Kaya ayan nga, nasa Pinas na ako. Di ba sabi ko nga sa inyo, maselan akong maglihi. Hanggat naglilihi ako talaga, napakahirap. Mayroon pang time na tinubuan ako ng puro pula-pula sa buong katawan. Talagang hanggang leeg, pababa. Puro pula yung katawan ko, mukha lang ang wala. 4 months yata yung tiyan ko noon. Ay, sobra kati talaga. Hindi ko mawari yung kate. Ngayon, sabi ng mga kapitbahay, ay maligo ka ng mga dahon-dahon, ganyan. Adi ako naman, naligo. Abe, lalong namula. Lalong nagalit. Eh, di ba, hirap na hirap kami noon. Kasi nga, yung asawa ko, di ba, nagkautang na naman. Dahil nga, binayaran niya yung visa ko sa dati kong trabaho. Tapos, bumili na naman ng ticket. Hindi na nga siya talaga nakakaahon sa utang noon. Palubog pa siya ng palubog. Nahihiya naman akong mangutang sa iba noon. Kasi nga, iniisip ko, baka mamaya masabihan pa ako na nag-asawa ka kasi ng foreigner, yung mahirap pa, ganito, ganyan. Kaya hanggat maaari talaga, hindi talaga ako nangungutang nun sa iba. Kaya sinasabihan ko talaga yung asawa ko no na gawan mo ng paraan, sabi ko, hanapan mo ako ng pera para makapagpa-check up ako. Sobrang katit kasi talaga, hindi ako makakatulog. Tapos, nung napadala niya ako no, nagpa-check up ako noon sa may malapit sa amin, Saragossa, sa OB. Ang sabi sa akin ay bibigyan niya ako ng ano muna, yung sabon. Hindi niya muna ako bibigyan ng gamot na iniinom. Titingnan daw muna, after 1 week, bumalik ako. Ay, sobra kate, hindi ko kakayanin na maghintay ng 1 week pa. Kaya nagtanong-tanong ako nun sa kilala ko. Sakto yung pinsan ko ay nagpa-check up daw sila doon sa Kabanatuan naman. Yung derma doon, sa may Mega Mall ba yun? Mega Center yung tawag. Ang sabi nga ng doktor doon, ay minsan daw talaga lumalabas sa buntis yung kati-kati na yun. Pero kadalasan daw, 6 months pataas na yung pagbubuntis bago lumabas yun. Ako daw ay 4 months pa lang, maaga, sabi niya. Hindi ko nga alam kung 4 months na ba o wala pa yata yung tiyan ko nun. Basta, tinubuan ako ng kati-kati na yan. Tapos sabi niya sa akin, naligo ka ng mainit, ano? Sabi niya sa akin, opo, sabi ko, naligo ako ng mga dahon-dahon. Sabi niya, ay bawal to paliguan ng mainit. Sabi niya, lalong magagalit ito, lalong mai-irritate, sabi niya. At ayun nga, binigyan niya ako ng cream, pamahid. Ay, talagang isang pahid pala. Mararamdaman mo na hindi na siya ganun galit na galit. Kahusay nga ng gamot na yun. Nung nasa Pinas na pala ako, pinapadala naman ako ng asawa ko. Kaya nga lang 8,000 lang yata yung padala niya sa akin noon. Nung minsan pa may nagsabi sa akin noon na, ay ano pala asawa mo, Pakistani, ano?
Akala ko sabi niya, Indian. Buti pinatulan mo, sabi sa akin. Pakistani, ganito, ganyan. Yung mga Pinay, ayaw sa Pakistani. Kasi nga, ganyan, ganito, ganyan. Andain niyang sinabi. Samantalang nag-TNT lang naman siya sa Dubai. Andain niya na sinabi. Sa inis ko talaga, kasi ang dami namin, ang daming nakakarinig ng sinasabi niya na ganun-ganun, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, siguro malaki na yung bahay niyo, kasi asawa mo Pakistani. Tapos sinignan niya yung bahay namin. Sakto yung bahay namin noon, luma pa, walang bintana. Yung bintana, yung parang lang, yung may sapi lang. Basta, pangit yung bahay namin noon. Tapos yung makita niya, yung parang nangiwi, yung parang siyang nangmamata, ganun. Ay, hindi ko na talaga na-take ang kanyang pagmamainam. Na akala mo naman maganda ang naging trabaho niya sa Dubai. Nag-TNT lang naman siya. Kaya sa sobrang inis ko, sabi ko sa kanya, di ba kako nag-TNT ka doon? Alam mo ba kako, yung ibang nagti-TNT sa Dubai, nagpapabayad lang para kako magkapera. Ganyan kako ang ginagawa ng iba. Ayun, doon, medyo bumait-bait siya. Tumigil-tigil siya sa pang-iinis sa akin, pang-mamata niya sa akin. Kasi naman, nag-TNT lang, napakayabang na. Lalo pa kaya kung sa opisina nagtrabaho yun. Nung mga time pala na ito, yung asawa ko kahit papano ay kumikita na, pero makonti pa rin. Kung baga, nakakakumi-commission na siya. Ang isa niya na namang ginawang pagkakamali na talagang naiinis na naman ako sa kanya. Kinuha niya yung kapatid niya, yung sumunod sa kanya, yung tatay ng lagi namin kasama. Ginastusan niya na naman, binisaan niya. Umutang siya, nag-loan siya ng 10,000 dirhams para mabisaan yung kapatid niya at makuha niya. Para tuturuan doon niya ng trabaho niya, para may makatulong siya. Sabi ko sa kanya, ba't kinuha mo na agad kako? Hindi ka pa naman stable, sabi ko. Dapat kako, ikaw na lang muna, total, kaya mo na may trabaho, hindi ka naman maraming trabaho, kumbaga kayang-kaya mo. Dati niya na kasing kinuha yung kapatid niya na yun, nagtrabaho sa cellphonean. Ngayon, nung mga anak yung asawa, ay gustong-gusto umuwi. Ayaw na daw magtrabaho, uuwi na. Magjowa pa lang kami noon, nung time na yan. Hindi pa kami nakikita in person. Tapos ayun, gustong-gusto nga daw umuwi, umiiyak pa, ganyan. Kaya pinauwi niya, siya pa nga ang bumili ng ticket para makauwi lang Sabi ko sa kanya, paano ka ako kung mabuntis na naman yung asawa niya? At umuwi na naman, sabi ko, paano yung ginasos mo? Hindi daw, sabi niya sa akin, nagbago na daw. Sabi ko, sige kako, ikaw bahala. At saka para daw pagka umuwi siya sa Pinas, kasi nga magpapakasal kami sa Pinas para daw may gagawa ng mga trabaho niya. Tuturuan niya, ganun. Kaso, parang dun sila din nagkalamat ng Indian na pinagtatrabahuhan niya, yung nagbibigay sa kanya ng komisyon. Kasi nga, yung Indian na yun, gusto, turuan din siya. O kaya yung kapatid niya, turuan ng asawa ko ba para matuto. Pero hindi niya nga tinuturuan. Samantalang yung kapatid niya, kinuha niya, doon pa sila tumira, doon din sa Indian. Kaya parang doon sila nagkalama talaga. Magpapakasal talaga kami, bago sana ako manganak. Kaso si Usman, sobra agang lumabas. 8 months and 10 days pa lang yata yung tiyan ko. Lumabas na si Usman, basta wala pang 8 months at 2 weeks. Lumabas na si Usman. Ang dating niya talaga noon ay November 11 yata or November 12. Tapos ang kasal namin ay November 13. Ay November 2, nanganak ako. Ang sabi pa naman na magkakasal sa amin dati, nung pumunta yung magulang ko para nga magpapakasal kami, ang sabi ay buntis nga ako. Ang sabi pa naman magkakasal ay dapat bago manganak ay maikasal. Kaso nga, nanganak na ako. Sabi nung magkakasal sa amin, hayaan na, ganun talaga, nanganak na. Pero mas maganda sana, sabi niya, bago manganak, naikasal. Ako talaga, gustong-gusto ko nun, manganak na normal. Tapos sabi nga ng pinsan ko noon, ay yung asawa daw niya nanganganak, laging normal, painless. 10,000 lang daw bayad. Kaya ako naman sabi ko, mag-painless din ako, hindi daw masakit. Ngayon, nang ako'y manganganak na, ayan, nag-painless ako, sado sakit Ako. Sinisisi ko yung pinsa ko pang nagsabi sa akin. Tawa ng tawa sa aking hipag ko. Kasamang hipag ko sa nanay ko. Sabi ka ako ni kuya ganito. Hindi daw masakit. Masakit pala. Parang hindi gumagana sa akin yung mga tinuturok sa akin nun Parang nararamdaman ko rin lahat Kasi nga, kumain ako bago pumunta sa clinic ni doktora. Kasi diba, ganun sa may mga baryo-baryo bago mga anak, dapat kumain muna para daw may lakas para umire Sabi naman ni doktora, dapat hindi ka kumain. Sabi niya, ba't kumain ka? Kaya siguro, parang wala sigurong talab sa akin. Ganun. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, matulog ka. Sabi ng assistant.
Ano naman yan parang kusa kang iire, sabi niya. Ay, parang hindi ko talaga nararamdaman yun, yung gano'n na parang kusa akong iire. Basta masakit, tutuwad. Hindi ko alam, gusto kong tumuwad, tumagilid. Nagpapaalam naman ako, pwede ba ako umihi? Hindi daw, umihi daw ako sa higaan. Kasi nga, bawal na daw mag-CR noon. Ang kaso, ayaw nang bumaba ni Usman. Ang bilis-bilis niyang bumababa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang bilis. Huminto siya sa 8 cm. CM nga ba tawag doon? Basta huminto siya sa 8 cm. Tapos sabi sa akin na hipag ko, parang hindi ka manganganak na normal. Sabi sa akin, hindi nagbabago yung itsura ng ano ko daw. Kung baga, hindi itsura ng manganganak ba, ganun. Siguro parang birhen. Parang birhen pa rin ang itsura niya. Parang nagiging pabebe na ako, nakakainis. Ngayon, ni doktora, ay pumutok na yung panubigan. Ayaw nang bumaba. Humaba na yung ulo. Kapa. Naku, nang marinig ko yung humaba na yung ulo. Sabi ko, Dok, biyakin nyo na po ako. Sabi ko talaga. Sabi naman sa akin ni doktora, ay wait lang, sabi niya, maghintay pa tayo kahit na mga 1 oras. Kanya, biyakin nyo na po ako, kako, kung humaba na pala yung ulo. Sige, maghintay tayo na 1 oras. Pagkatapos nga na 1 oras, ay ayaw na talagang bumaba. Kaya ayun, idadali na ako sa ospital. Sa tapat lang kasi ng ospital yung clinic ni doktora. Sabi nung assistant, hawakan nyo siya, sabi niya, dahan-dahan, dahil naliliyo yan, sabi. Kasi nga, sa dami ng in-inject ba sa akin. Ako naman, wala naman ako nararamdamang hilo noon. Siguro nga kasi kumain ako, diba, bago nga pumunta. Kaya siguro hindi masyadong tumalab. Kaya ako mag-isa ang bumaba. Nakaalalay sila, pero nakaambalang, gano'n, nakahawak. Pero kayang-kaya ko umupo sa wheelchair. Tapos, pagdating nga sa may hospital, inilipat ako dun sa may, yung higaan. Yung may gulong din na higaan, ano ba tawag dun? Stretcher ba yun? Pagdating naman doon, ay wala pa daw yung mag-anesthesia, naka-break pa. Ay pag humihilab talaga yung tiyan ko, kumikibot ako, Nakahiga ako, kumikibot ako, Sabi sa akin, nagbabantay sa akin, wag ka malikot, sabi niya, baka malaglag ka dyan. Sabi ko naman, masakit po sobrang sakit naman talaga. Tapos, parang yung pinipigil pa yung pag-ire, ganun. Kasi nga, parang kusa nga akong naiiri-iri. Iniisip ko, yung ulo ni Usman, humaba na. Sabi ko, pagka ito, iri pa rin ang iri ako, baka lalong humaba. Kaya parang pinipigil ko pang ganun Kaya parang umuurong yung pit ko, kaya parang kumikibot-kibot ako. Tapos, nasabihan ako na wag akong malikot. Ngayon, ang isa lang na ako sa operating room. Hindi man ako nakatulog. Pinapatulog nga ako nung lalaking nasa ulunan ko. Sabi niya, matulog ka. Sabi niya, mamaya pagising mo, tapos na. Hindi man ako makatulog. Rinig na rinig ko yung pag-uusap nila, yung pagchichismisa nila tungkol sa akin. Diba, meron akong salapi sa paa. 11 yung koko ko sa paa May pumisil pa nga. Sabi pa ang cute daw. Kaya lang noon, katitihaya ko lang, kumbaga, kasasaksak pa lang sa akin noon ng nag-anesthesia. Ay, hindi ko pala naikwento sa inyo na maselan nga akong magbuntis, Nagkaroon pa ako ng kakambal ng pagbubuntis ko. Inalipo nga yung buong singit ko, ganyan. Inalipo nga talaga. Tapos nagkaroon ako ng 2 pigsa. Ayun nga yung pinagchichismisan nga nila. Ay, bakit ganyan yan? Sabi nung isa. Naman nung nurse, ay meron po talagang ganyan na mga nagbubuntis. Pero pag nanganak na po yan, mawawala na. Naman ganun. Tapos nang lumabas na nga si Usman, ay nagulat yung nag-anesthesia. Sabi niya, ay, ang ganda na itsura ng bata, sabi niya, ang balbon, Arabo siguro yung tatay nito. Sabi naman ni doktora, ay oo, sabi niya, Arabo. Sasagutin ko sana ng hindi po, Pakistani yan. Tatay niyan. Bawal magsalita nun, kaya hindi ako nagsasalita. Paglabas ko nga sa operating room, ay nando na yung hipag ko sa labas. Buhat-buhat na si Usman. Dadali na ako sa room nun Bawal pa rin magsalita nun. Pero ako hindi ko talaga napigil yung sarili ko. Kako sa hipag ko. Kambal ba yung paa? Kako talaga. Yung hipag ko naman ay tontuwa. Hindi, sabi niya. Pero kailong mo, sabi sa akin. Pango, sabi sa akin. Mabuti naman, sabi ko. Okay lang pango, sabi ko. Wag lang kambal ang paa. Tapos binabawal nga ako magsalita nung nagtutulak sa akin. Bawal nga daw ako magsalita pa. Sabi pa nung nagtutulak, ito lang yung kasi cesarean na madaldal. Sabi, ayun, dahil nga mataba ako, Kasi pagkatapos ko maglihi naman, lumakas na akong kumain nun. Kaya talagang lumobo ako. Ililipat na ako sa kama, sa higaan ko. 2 silang nagbubuhat, Hirap na hirap sila. Kasi nga, sobrang bigat ko. Tatawanan. Pati ako natatawa. Pigil na pigil ko yung tawa ko. Kasi nga,
kabibiyak ko lang, baka ako bumuka, saka bawal pa nga. Tapos, tumawag agad yung asawa ko. Ang sabi nga ay itutok do sa kanang tenga ni Usman yung cellphone. At bubulungan nga do niya ng dasal. Hindi ko naman siya nakausap noon dahil nga bawal pa akong magsalita.